Anim na nakakasuklam na amoy ang nagsimulang umalingasaw mula sa gitna ng malawak na taniman ng durian sa barangay San Jose, Rizal. Sa simula, inakala lang ng mga residente na amoy ito ng patay na hayop o baka may nagtapon ng basura sa mga palumpong. Ngunit pagsapit ng umaga ng ikatlong araw, nang bumigat ang amoy hanggang sa mapilitan ang mga dumadaan na takpan ang kanilang ilong, ilang mausisa ang naglakad sa daanan papasok sa taniman ng durian upang suriin. At pagkatapos ay umalingaw ang mga sigaw ng takot sa buong lugar, sa gitna ng bukas na espasyo, ang lugar na karaniwang ginagamit para sa pananghalian ng mga manggagawa ng taniman. Mayroong nakakakilabot na tanawin na hindi kayang isipin ni Numan. 20 bangkay ng tao ang nakatambak na parang basura. Ang ilan ay nakadapa, ang ilan ay nakahiga, ang ilan ay yakap-yakap pa ang mahigpit na jacket, ang ilan ay nakangisi na parang nagtitiis ng huling sakit. Ang ilan sa kanila ay nagsisimula ng mabulok, lila ang balat, nalalaki ang mata, at nagkukumpol ang itim na langaw kung saan-saan. Ang amoy ng kamatayan ay matinding kapit sa mamasamasang hangin ng tag-init ng 2023. Ang tanawin ay nagpatigil sa mga nakasaksi. Agad na iniulat ng mga residente sa pulisya ng barangay at sa loob ng wala pang 1 oras, dumating ang mga pulis ng distrito upang isara ang buong taniman. Dose-dosenang pulis na nakasuot ng berdeng uniforme ang mabilis na nagtayo ng bakod, hinihiling sa lahat ng residente na lumayo sa pinangyarihan. Tinawag ang forensic team. Dumating din ang mga ambulansya ng sunod-sunod na may dalang mga body bag. Samantala, lumitaw ang may-ari ng taniman, si Ginang Aling Nena, isang babae na mahigit 50 taong gulang, na may maputlang mukha at patuloy na tinatakpan ang bibig ng kamay habang umiiyak ng mahina. Diyos ko, paano nangyari ito? Inamin ni Aling Nena sa pulisya na ang grupo ng mga manggagawa ay pawang mga seasonal na trabahador, inupahan sa loob ng halos 2 buwan upang anihin at alagaan ang mga durian sa kanyang taniman. Karamihan sa kanila ay mahihirap na kabataan mula sa mga liblib na nayon na dumating upang maghanap buhay, naninirahan sa mga kubo sa taniman. Araw-araw silang nagtatrabaho mula umaga hanggang hapon. Sa gabi, nagpapahinga sila at ang pagkain at inumin ay inihahanda ng kusina ni Aling Nena at dinadala doon. Kahapon lang ay nakita ko pa silang nagtatawanan. Hindi ko alam kung bakit sila namatay ng ganito, sabi ni Aling Nena, na puno pa rin ng pagkagulat ang mga mata. Itinago ng pulisya ang pahayag ni Aling Nena at nagsagawa ng pagsusuri sa mga bangkay. Walang sugat. Sa labas ay walang tanda ng pag-atake. Tanging nakakakilabot na katahimikan ng kamatayan na parang naubusan sila ng buhay. Sa loob ng ilang oras, kumuha ang forensic team ng mga sample mula sa mga tira-tirang pagkain, inuming tubig sa mga plastik na baso, at partikular na binigyang pansin ang malamig na kanin na nasa kaldero pa sa pahingahan ng mga manggagawa. Ilang styrofoam na kahon ang sarado pa rin. Ang mga tira-tirang kanin na nakasara ay basa pa rin. Lahat ng ito ay selyado at dinala para sa pagsusuri ng hapon ding iyon. Ang balita tungkol sa insidente ay mabilis na kumalat sa buong nayon. Nagkumpol ang mga residente mula sa malayo habang nagmamasid. Lahat ay nagsitsismisan. Nalason ba sila o may nakalalasong gas mula sa lupa? Bakit sila namatay ng sabay-sabay? May nakaligtas ba? Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang amoy ng bangkay ay humalo sa amoy ng pataba ng durian. Ang amoy ng lupa at bulok na damo ay lumikha ng kakaibang nakakakilabot na kapaligiran. Ang mga huling bangkay ay inangat sa mga stretcher, tinakpan ng puting tela, at dinala sa gitna ng nagpipigil hiningang dami. Sa istasyon ng pulisya ng distrito, isang emergency meeting ang ginanap ng gabing iyon. Agad na pinangunahan ni Lieutenant Colonel Carlos Santos, ang hepe ng pulisya ng distrito, ang kaso. Sa simula, napagpasyahan niya na hindi ito aksidente ng kalikasan dahil bihira ang kaso ng 20 katao na nalason ng sabay-sabay sa isang masikip na espasyo. Bukod pa rito, mula sa paunang ulat ng forensiko, ang lahat ng mga manggagawa ay nagpakita ng mga sintomas ng matinding respiratory failure. Biglang huminto ang puso, naninigas ang mga kalamnan ng mukha, mga sintomas na tipikal ng sadyang pagkalason. Ang balita ay mahigpit na inilihim, ngunit ilang pagtagas ang lumabas at nagpagulo sa mundo ng social media. Sa lokal na grupong Facebook, nagsimulang kumalat ang malalabong larawan ng pinangyarihan na sinundan ng libu-libong komento. May nagsasabing nalason ang mga manggagawa ng ligaw na kabute sa kabubatan.
May nagdududa na nagkaaway ang may-ari ng taniman tungkol sa sahod. Ang ilan ay nag-iisip pa nga ng sumpa ng nakalalasong lupa. Dahil dati, ang lugar na ito ay naging mass grave noong panahon ng digmaan. Nang gabing iyon, si Aling Nena ay tinawag sa opisina para sa karagdagang pahayag. Sa kanyang pagod at maputlang mukha, malalim ang kanyang mga mata dahil sa pagpupuyat sa loob ng ilang araw. Patuloy niyang iginiit na hindi niya alam kung ano ang nangyari. Inuupahan ko lang sila araw-araw, ang pagkain ay niluluto din ng mga tao sa bahay ko. Wala akong dahilan para saktan sila. Ngunit hindi madaling kumbinsihin si Lieutenant Colonel Carlo. Hiniling niya na suriin ang lahat ng kamera sa paligid ng taniman at gumawa ng listahan kung sino ang lahat ng nakikipag-ugnayan sa mga manggagawa sa loob ng huling 72 oras. Samantala, isang hindi inaasahang detalye ang nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Mayroong isang nakaligtas. Ang tanging nakaligtas ay si Mang Tonyo, 26 taong gulang mula sa Batangas. Siya ay natagpuan sa isang maliit na kubo sa gilid ng taniman, nakahiga na walang malay na may mataas na lagnat, nagsusuka, at lubhang mahina. Isang residente na naghahanap ng nawawalang manok ang nakakita sa kanya at iniulat sa pulisya sa tamang oras. Agad na dinala si Mang Tonyo sa District General Hospital. Salamat sa mabilis na paggamot, nalampasan niya ang kritikal na yugto, ngunit nagdidiliryo pa rin. Hindi matatag ang tibok ng puso at hindi pa makasagot ng mga tanong. Ang impormasyon tungkol kay Mang Tonyo na nakaligtas ay nakita bilang susi sa paglutas ng misteryo ng kaso. Inatasan ng investigative team ang mga tao na mahigpit na bantayan ang paligid ng silid ng pasyente at hiniling din sa ospital na ilihim ang impormasyon. Si Lieutenant Colonel Carlo mismo ang pumunta sa ospital upang subaybayan ang kalagayan ng saksi. Sinabi niya sa doktor, kailangan niyong panatilihin siyang buhay. Siya lang ang tanging saksi na makakapagsabi kung ano ang nangyari sa taniman ng durian. Habang hinihintay ang paggaling ni Mang Tonyo, hinati ng investigative team ang kanilang trabaho sa 3 direksyon. Ang unang grupo ay responsable sa pagsusuri ng mga sample ng kanin at tubig mula sa lugar. Ang ikalawang grupo ay sinuri ang mga camera footage sa kusina, kubo, at gate ng taniman. Ang ikatlong grupo ay sinuri ang mga record ng pag-upa ng mga manggagawa at mga pamilya ng mga biktima. Ang layunin ay maghanap ng anumang kakaibang tanda. Ang paunang resulta mula sa Provincial Testing Laboratory ay dumating kinabukasan ng tanghali. Kinumpirma na ang sample ng puting kanin na selyado ay naglalaman ng malaking halaga ng kakaibang compound mula sa isang malakas na nerve poison na tinatawag na ventraxin. Ito ay isang uri ng ipinagbabawal na kemikal na inalis na sa Pilipinas higit 5 taon na ang nakakaraan dahil sa mataas na toxicity nito. Kung ang sangkap na ito ay pumasok sa katawan sa pamamagitan ng pagkain, makakasira ito sa mga ugat, hihinto ang puso, at mamamatay sa loob ng 15 hanggang 30 minuto. Partikular, ang sangkap na ito ay walang kulay, walang amoy, walang lasa kung pinatutubig, at mahirap tukuyin ng walang espesyal na pagsusuri. Ang impormasyong ito ay nagpakagulat sa buong investigative team. Kaya, ang posibilidad ng random na pagkalason ay tuluyang nawala. May sadyang naghalo ng lason na ito sa kanin, partikular sa pananghalian ng araw ng insidente. Itinuktok ni Lieutenant Colonel Carlo ang kanyang daliri sa mesa. Ang tanong, sino ang may akses sa kanin bago ito ibinigay sa mga manggagawa? Ayon sa pahayag ni Aling Nena, bawat tanghali ay inuutusan niya ang kanyang kusinera na si Ate Celia, isang babae na mahigit 10 taon ng kasama niya, na magluto ng kanin para sa mga manggagawa at pagkatapos ay idala ito sa lugar. Kinabukasan ng umaga ng insidente, nagluto si Ate Celia mula -9 ng umaga at natapos -11. Binigyang diin ni Aling Nena, nandoon ako nang ihatid. Nakita ko silang kumakain ng normal. Tinanong ko pa nga kung masarap. Sabi nila, mas malinamnam daw ang kanin ngayon kaysa dati. Tinawag si Ate Celia ng hapon ding iyon. Isang payat na babae na mahigit 40 taong gulang. Maitim ang balat at payat ang pangangatawan. Siya ay kooperatibo at ikinuwento ang proseso ng pagluluto ng umagang iyon. Ayon sa kanya, ang kanin ay niluto gamit ang isang malaking electric rice cooker. Ang nilagang karne ay pinainit mula kahapon. Ang simpleng sopas ay niluto gamit ang pampalasa at kaunting sibuyas dahon. Nagluto ako tulad ng dati. Walang nagbago.
Hiniwalay ko ang lutong kanin sa mga styrofoam na kahon. Isang porsyon bawat tao, tulad ng dati. Nang tanungin kung may lumapit sa kusina sa panahon ng pagluluto, nag-alinlangan si Ate Celia sandali at pagkatapos ay sinabing 2 beses lang dumaan si Aling Nena sa kusina. Nagtanong siya kung handa na ang kanin at pagkatapos ay umalis. Ang pahayag na ito ay agad na itinala ni Lieutenant Colonel Carlo. Samantala, ang mga kamera sa paligid ng kusina ay ibinalik ng teknikal na koponan at sinuri. Ang oras mula -9:00 ng umaga hanggang -11:11 ng umaga ng niluto at binalot ang kanin ay naging mahalagang oras. Mula sa video, makikita na palaging nasa kusina si Ate Celia ayon sa kanyang pahayag. Ngunit bandang -9:45, mayroong sandali na ang kamera sa likod ng kusina ay natakpan sa loob ng halos 6 minuto. Sa oras na yon, nakita si Aling Nena na pumasok sa kusina na may dalang maliit na itim na bag, tumayo sa loob ng halos 4 minuto at pagkatapos ay umalis. Ang 6 na minutong bakante ay maaaring nangyari nang halo ang lason sa pagkain, pagtatapos ni Lieutenant Colonel Carlo, ngunit para sa paghaharap, kailangan nila ng higit pa sa hinala at malabong video. Nang hapon din yon, nagsimulang magkamalay si Mang Tonyo. Bagaman mahina pa rin, nakakaya niyang magsalita ng mahina. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng takot. Ikinuwento ni Mang Tonyo na ang tanghaling iyon ay isang masamang tanghalian na hindi inaasahang magiging huli para sa kanyang grupo. Ang kanin ay inihatid tulad ng dati. Naiihi ako kaya hindi ako kumain agad. Ang mga kasamahan ko ang kumain muna. Mga 15 minuto pagkatapos, lumabas ako at nakita ko ang isang kasamahan na nakahawak sa tiyan at bumagsak. Pagkatapos ang pangalawa. Ang pangatlo. Nagulantang ako at gusto kong tumakbo doon, ngunit nakita ko ang kanilang mga mata na nanlalaki at bumubula ang bibig. Natakot ako at tumakbo ako para magtago sa kubo at pagkatapos ay wala na akong maalala. Hindi kumain si Mang Tonyo ng kanin ng araw na yon. Marahil iyon ang nakapagligtas sa kanya. Ang pahayag ni Mang Tonyo, kasama ang nawawalang oras sa kamera at ang resulta ng pagsusuri ng lason, ay nagpaturo sa lahat ng hinala sa isang tao, ang may-ari ng taniman, si Aling Nena. Ngunit ang motibo ay misteryo pa rin. Isang babae na mahigit 50 taong gulang na buong buhay niya ay nag-aalaga ng taniman, umuupa ng mga manggagawa gamit ang sarili niyang pera, bakit niya papatayin ang 20 buhay? Marahil siya lang ang may akses sa pagkain bago ang tanghalian. Ngunit ang dahilan para patayin ang sarili niyang grupo ng mga manggagawa ay masyadong hindi makatwiran kung dahil lang sa galit o pagkamuhi. Sa kasalukuyan, nagpasya ang pulisya ng distrito na ibigay ang kaso sa pulisya ng probinsya. Ang kaso ay lumampas na sa normal na limitasyon ng pagkalason. Ito ay isang mass murder na kailangang suriin ng mas malalim tungkol sa pananalapi, relasyon, mga utang, at mga hidwaan ni Aling Nena sa mga manggagawa. At nang suriin ng pulisya ang mga gastos ni Aling Nena sa huling 3 buwan, lumabas ang kapansin-pansing detalye. Nabenta na niya ang halos buong taniman ng durian. Ang taniman na inangkin niya na pinagkakakitaan pa rin para bayaran ang mga utang na itinago niya sa kanyang pamilya. Ipinakita ng financial records na isinangla ni Aling Nena ang malawak na taniman ng durian sa isang pribadong investment firm sa simula ng season. Ang kontrata ng pautang ay nilagdaan noong Abril. Ang halaga sa papel ay 1.6 bilyon. Ang deadline ng pagbabayad ng principal at interest pagkatapos ng 3 buwan ay eksaktong pagtatapos ng anihan. Ngunit dahil sa masamang panahon, bumagsak ng husto ang ani. Maraming puno ang nagkasakit. Ang inaasahan kita ay hindi sapat para bayaran ang utang. Samantala, nagsimulang magpilit ang grupo ng mga investor, nagbabanta na kukunin ang lupa kung hindi mababayaran sa tamang oras. Sa oras na yon, nasukol si Aling Nena. Sa isang banda, hinahabol siya ng mga nagpapautang. Sa kabilang banda, humihingi ng advance payment ang mga manggagawa matapos ang mahigit 1 buwan ng trabaho. Ang matinding pressure ay nagpatumba sa kanya. Ngunit sa halip na humingi ng tulong sa pamilya o magulat sa gobyerno, pinili niyang manahimik sa isang mapanganib at malamig na paraan. Sinuri ng mga investigador ang mga tawag at mensahe sa cellphone ni Aling Nena. Ilang araw bago ang insidente, patuloy siyang nakakatanggap ng mga tawag mula sa hindi kilalang numero. Maikli ang tagal ngunit napakadalas. Ilang mensahe mula sa mga manggagawa ang lumabas din.
Aling Nena, halos 40 araw na kaming nagtatrabaho, wala kaming pera para bumili ng gatas para sa mga anak namin. Sabi ninyo bukas babayaran nyo, ngunit ipinagpaliban na naman. Kailangan pa rin naming mabuhay, hindi ba? Kung hindi niyo babayaran ang sahod namin, magwewelga kaming lahat. Tignan natin kung sino ang magtatrabaho para sa inyo. Nang tawagin siyang magtrabaho kinabukasan, mukhang pagod na pagod si Aling Nena. Ang kanyang maliit at maputlang pangangatawan ay lalong nakita sa ilalim ng malamig na ilaw ng interrogation room. Sa simula, pareho pa rin ang kanyang sagot, hindi niya alam kung ano ang nangyari, hindi siya nakialam sa proseso ng pagluluto, at wala siyang anumang sama ng loob sa mga manggagawa. Ngunit nang ipakita ng pulisya ang ebidensya ng kontrata ng pautang, mga nagbabantang mensahe, malabong kamera na nagpapakita na malapit siya sa kanin at partikular ang resulta ng pagsusuri na nagpapakita na ang lason ay nasa kanin lamang at hindi sa sopas o tubig. Ang kanyang mukha ay nagsimulang magbago. Tinitigan ni Lieutenant Colonel Carlo ang kanyang mga mata. Hindi namin kailangan ng pag-amin nyo, Aling Nena. Ngunit kung mayroon pa kayong kaunting konsensya, kahit man lang para mapayapa ang kaluluwa ng 20 katao na yon. Natahimik si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Ilang sandali pagkatapos, sinabi niya, kung may kabilang buhay, hindi ko na rin gugustuhing ulitin. Isang araw pagkatapos, siya ay formal na inaresto para sa investigasyon tungkol sa organisadong pagpatay. Sa unang pahayag ng pulisya, inamin niya na naghalo siya ng lason sa kanin ng mga manggagawa. Isang aksyon na ayon sa kanya ay sa pilitan dahil sa matinding pagkakagipit. Ngunit ang ikinagulat ng investigative team ay ang paraan ng kanyang pagkukwento ng buong plano. Mahinahon, hindi umiiyak, walang pagsisisi. Para bang matagal na siyang handa sa mental. Ayon kay Aling Nena, sa simula, gusto lang niyang tumakas, baliwalain ang mga utang at iwanan ang taniman. Ngunit naisip niya ang kanyang dangal, ang kanyang mga anak at apo, ang kanyang yumaong asawa na nag-iwan ng lupang ito. Hindi siya naglakas loob. Naisip niyang magpakamatay ngunit umatras. Pagkatapos, sa isang gabing hindi siya makatulog, naisip niya ang paraan para mawala ang lahat. Naisip ko, kung mamamatay silang lahat, wala nang maniningil ng sahod. Walang makakaalam na may utang ako. Matatapos ang anihan. Babayaran ko ang utang at pagkatapos ay titingnan ko kung ano ang mangyayari, sabi niya sa basag na boses. Ang laso na ginamit niya ay binili mula sa isang matagal ng kakilala na nagbebenta ng iligal na pestisidyo sa hangganan ng Malaysia. Ayon sa kanya, sinabi ng taong iyon na yon ay isang napakalakas na gamot sa daga. Ilang patak lang ang makakapatay sa isang baboy. Itinago niya ang bote na yon sa bahay ng higit sa 1 taon. Plano niyang gamitin para paalisin ang mga daga na sumisira sa mga puno, ngunit hindi niya naglakas loob gamitin dahil takot na mahuli ng gobyerno. Pagkatapos, eksaktong umaga ng insidente, nang lumabas si Ate Celia upang kumuha ng gulay, pumasok siya sa kusina, binuksan ang takip ng kaldero ng kanin at dinampian ng lason ang bawat kahon. Maingat ako. Hindi ako nagpatak ng marami. Takot na mahuli, ngunit sapat pa rin. Alam ko kung gaano ang sapat, sabi niya. Nakatingin sa ibaba. Ang kwentong iyon ay nagpatahimik sa buong investigative team. Walang sinuman ang nag-akala na ang isang magsasaka na buong buhay niya ay nag-aalaga lang ng taniman ay kayang magplano ng ganoon kadetalye. Walang sinuman ang nag-akala na dahil lang sa pagtaka sa utang at ayaw magbayad ng sahod ay kayang malupit na kunin ang buhay ng 20 inosenteng tao. Samantala, lumabas sa media ang opisyal na balita mula sa Provincial Police. Kinumpirma na ang sanhi ng pagkamatay ay sadyang pagkalason at ang pangunahing suspect ay ang may-ari ng taniman. Nagkagulo ang media sa social media. Kumalat ang mga larawan ni Aling Nena at tinawag siyang mga nakakatakot na pangalan tulad ng mass poisoner, cold-blooded durian lady, murderer for salary. Nahati ang opinyon ng publiko. May nagalit, may naawa, ngunit walang sinuman ang makakapanindigan sa hindi makataong gawain iyon. Nagsimulang dumating ang mga pamilya ng mga biktima mula sa iba't ibang lugar. Ang kapaligiran sa morgue, ospital ay araw-araw ay may iyakan. Isang batang asawa na karga ang 4 na buwang sanggol ay bumagsak sa tabi ng bangkay ng kanyang asawa, sumisigaw ng may pagkabigo, "Asawa ko, hingin mo na ang sahod ko, basta mabuhay ka lang ulit, asawa ko. Hindi ko na kailangan ng pera."
Samantala, sa lupa na dating taniman ng durian, naglagay ang pulisya ng sealing tape at hindi pinayagan ang sinuman na pumasok. Nagsimulang tumaas ang damo, nalanta ang mga dahon ng puno, nahuhulog ang mga hinog na bunga. Ang lupa na dating luntian at mayabong, pinagmulan ng buhay ng maraming tao, ay ngayon ay naging lugar ng kamatayan. Nagbubulungan ang mga residente na pagkatapos ng kaso, tuwing gabi ay may naririnig na tumatawag sa taniman. May nagsasabing nakakakita sila ng malabong anino ng mga manggagawa sa likod ng mga puno sa hating gabi. Ngunit maniwala ka man o hindi, isang bagay ang tiyak, ang buong barangay San Jose ay hindi malilimutan ang trahedya na iyon. At hindi pa rin makahinto ang investigative team. Nagsimula silang maghinala. Marahil ang kaso na ito ay hindi lang isang may-ari na naghalo ng lason sa kanin. Bagaman inamin na ni Aling Nena ang lahat ng kanyang ginawa, hindi pa rin lubos na naniniwala ang investigative team na kayang gawin ng isang tao ang lahat ng ganoon kahusay. Napakaraming detalye ang hindi pa malinaw. Paano nalaman ni Aling Nena ang tamang dosis ng lason? Paano niya nalapitan ang kanin nang hindi nahuhuli ni Ate Celia o ng sinuman sa bahay? At ang mahalaga, kung siya lang talaga ang nagplano. Bakit pagkatapos ng insidente ay hindi siya tumakas o nagpakita ng kakaibang tanda? Nagpasya si Lieutenant Colonel Carlo na ulitin ang buong pahayag ni Ate Celia, ang matagal ng katulong na diretsong nagluto ng kanin ng araw na iyon. Sa ikalawang interogasyon, nagsimulang magpakita ng nerbiyos si Ate Celia. Nang tanungin ulit tungkol sa oras na pumasok si Aling Nena sa kusina, sa pagkakataong ito, hindi na siya sigurado tulad ng dati. Naalala ko, sa oras na iyon, lumabas ako sa likod para kumuha ng gulay, marahil 5 minuto o higit pa. Hindi ko rin masyadong binigyang pansin. Ang kawalan ng kalinawan na ito ay nagpahirap sa investigative team na maghinala na marahil ay may alam si Ate Celia o mas masahol pa, siya mismo ang tumulong kay Aling Nena sa buong plano. Nang tanungin ng mas detalyado tungkol sa pampalasa na dinala ni Aling Nena sa kusina ng araw na iyon, sumagot si Ate Celia, wala akong nakita. Sabi niya, bote ng paminta para sa sopas. Hindi ako naglakas loob na magtanong ng marami. Ngunit ang resulta ng pagsusuri ng sample ng pampalasa sa kusina ay nagpakita na sa isang maliit na paminta jar ay may halo ng bakas ng ventraxin. Ito ang mahalagang ebidensya na nagpasok sa investigasyon sa isang bagong yugto. Posible na may kasabwat. Agad na naglabas ang pulisya ng desisyon na arestuhin si Ate Celia para sa investigasyon tungkol sa pagtatago ng krimen o hindi pag-uulat ng isang malubhang krimen. Sumigaw si Ate Celia na umiiyak at patuloy na tinatanggihan ang mga akusasyon, sinasabing sinunod lang niya ang utos ni Aling Nena at hindi niya alam kung ano ang nasa paminta jar. Ngunit ipinakita ng karagdagang camera footage na pagkatapos lumabas ni Aling Nena sa kusina, bumalik si Ate Celia at binuksan ang bawat kahon ng kanin para tingnan. Isang aksyon na hindi man lang binanggit ni Ate Celia sa kanyang naunang pahayag. Nang tanungin kung bakit niya ginawa iyon, matagal na natahimik si Ate Celia at pagkatapos ay mahinang sinabi, natakot ako na baka gumawa si Aling Nena ng kung anong kalokohan. Kaya binuksan ko para tingnan. Ngunit sa oras na yon, normal ang kanin. Wala akong naamoy na kakaiba. Para bang may hinala na si Ate Celia o alam na niya ang mangyayari. Ngunit dahil sa takot o sa matagal na relasyon kay Aling Nena, pinili niyang manahimik. Napagpasyahan ng investigative team na bagaman hindi direktang nakialam si Ate Celia, ang pagtatago o hindi pag-uulat ng pagpatay ay nagpapabigat sa kanyang responsibilidad. Samantala sa ospital, si Mang Tonyo, ang tanging nakaligtas, ay nagsisimulang gumaling ng mas mabuti. Sa ikalawang pagpupulong, ipinakita ng pulisya ang larawan ng mga miyembro ng pamilya ni Aling Nena, partikular ang panganay na anak na lalaki, si John John, na nakatira ngayon sa Maynila. Nang makita ni Mang Tonyo ang larawan ni John John, medyo nagulat siya at pagkatapos ay mahinang sinabi, parang nakita ko ang taong ito na lumabas sa taniman ng nakaraang araw. Agad na binigyang pansin ng investigative team ang impormasyong ito. Sinabi ni Aling Nena noon, ako lang ang nag-aalaga ng taniman. Lahat ng mga anak ko ay malayo, wala ni isa ang umuwi kamakailan. Ngunit nang suriin ang data ng signal ng cellphone, ipinakita ng Yes Connection na ang cellphone ni John John ay malapit sa taniman sa loob ng 4 na oras kinabukasan ng umaga ng insidente. Kinabukasan, agad na tinawag ng pulisya si John John sa opisina.
Si Junjun, isang lalaki na mahigit 30 taong gulang na nakasuot ng maayos, ay mukhang kalmado. Tinanggihan niya na nasa taniman, sinasabing baka nahiram lang ang cellphone niya o nagkamali ang iya. Ngunit nang hilingin na ipaliwanag ang 36 segundong tawag sa pagitan niya at ni Aling Nena alas negatibo 9 ng umaga, eksaktong nawala ang camera footage, nagsimulang mag-alinlangan si Junjun. Tumawag lang si nanay para magtanong kung kumusta ako. Hindi ko maalala ang detalye ng pinag-usapan namin. Ang mahinang pahayag, kasama ang tensyonadong saloobin ni Junjun, ay nagpatunay kay Lieutenant Colonel Carlo na arestuhin ang kanyang cellphone para suriin. At tama nga, sa tinanggal na messaging API, na-recover ng teknikal na koponan ang isang segment ng malabong mensahe. Tapos na, tandaan mo, itapon mo ang gamot. Huwag mong hahayaan na may makakita. Ang mensaheng iyon ay ipinadala mula sa isang account na nakarehistro gamit ang isang disposable LIS card. Ngunit sa pamamagitan ng e-address, ipinakita na ito ay minsan nang nakalogin mula sa address ng boarding house ni Junjun sa Maynila. Nagsimulang maging malinaw ang koneksyon. Hindi lang si Aling Nena mismo, kundi may kasabwat din ang kanyang anak na lalaki. Ang dahilan, nang suriin ng pulisya ang bank account, natuklasan nila na si Junjun ay nakapangalan sa isang pautang na mahigit 500 milyon mula sa isang underground financial company 1 buwan lang bago ang insidente. Ang pautang na iyon ay naugnay sa isang crypto investment sa pamamagitan ng isang inland network na bagong nabunyag. Nagsimulang magkakonekta ang mga pahiwatig para makabuo ng isang kumpletong larawan. Si Aling Nena, dahil sa hindi sapat na pera para bayaran ang utang sa bangko. Kailangan ni Junjun ng pera, kailangan niyang bayaran ang kanyang nabigong investment. Ang dalawang mag-ina ay nagplano ng dagdag na krimen. Sa gitna ng investigasyon, natuklasan ng grupo na isa sa mga biktima, isang manggagawa na nagngangalang Mang Roger, ay may lihim. Lumabas na si Mang Roger ay malayo ng kamag-anak ni Junjun na nawalan ng komunikasyon sa loob ng maraming taon. Si Mang Roger ay dumating para magtrabaho sa taniman dahil naghinala siya na itinago ng pamilya ni Junjun ang mana mula sa kanilang ama. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa pananalapi ng taniman na nagpakaba kay Junjun at nagdagdag ng motibo para alisin ang posibleng saksi. Ito ay nabunyag sa pamamagitan ng isang liham sa bulsa ni Mang Roger na natagpuan pagkatapos. Nagdagdag ng layer ng misteryo na hindi lang utang, kundi pati na rin ang lihim ng pamilya ang nagtulak sa krimen. Ang tanging nakaligtas sa insidente, si Faisal, ay mahigpit na binabantayan ng pulisya matapos magkamalay sa ospital. Siya lang ang hindi nakipagsabay-sabay kumain ng tanghalian sa grupo dahil sa araw na iyon ay sumasakit ang kanyang tiyan, kaya uminom lang siya ng tubig at natulog sa kubo. Ikinuwento ni Faisal na bandang tanghali, narinig niya ang mahinang ingay sa likod na kusina ng taniman. Hindi niya pinansin dahil inakala niyang nag-uusap lang ng malakas ang mga tao sa kusina. Pagkatapos kumain ng lahat, doon na siya nagsimulang makarinig ng kakaibang tunog, mabilis na paghinga, mahinang sigaw ng tao at pagkatapos ay katahimikan. Nang tumakbo siya palabas, nagulat siya nang makita ang grupo na nakahiga ng magulo. Nangungulag ang kanilang katawan, bumubula ang bibig, ang ilan ay gumagalaw pa ngunit hindi makapagsalita. Ilang minuto lang pagkatapos, lahat ay natahimik. Sa matinding takot, tumakbo siya sa pangunahing kalsada para humingi ng tulong. Mula sa kwento ni Faisal, nagsimulang suriin muli ng pulisya ang lugar ng kusina na pinaglutuan ng pagkain para sa mga manggagawa. Ang kusina ay pansamantalang itinayo sa tabi ng 4 na palapag na bahay, may bubong na yero at nahati sa 2 bahagi. Isang bahagi para sa paghahanda ng mga sangkap, ang kabilang bahagi ay para sa pagluluto. Ang mga taong responsable sa pagluluto ay inupahan ni Aling Nena, karamihan ay mga lokal. Ngunit sa araw ng pagluluto, 2 katulong sa kusina lang ang dumating at isa sa kanila ay umamin na dumaan ang may-ari ng taniman bandang alas negatibo 1:00 ng umaga na may dahilan na suriin ang mga sangkap ng pagkain. Kinumpiska ng pulisya ang tira-tirang kanin na natira sa kaldero sa isang nakatagong sulok ng kusina. Medyo panis na ang kanin ngunit sapat para masuri. Pagkatapos ng 24 na oras ng pagsusuri, kinumpirma ng Forensic Institute na mayroong kemikal na lason na tinatawag na carbofuran. Ito ay isang uri ng sobrang nakalalasong pestisidyo na malawak na ipinagbabawal sa Pilipinas maraming taon na ang nakakaraan.
Kung ang lason na ito ay inihalo sa mainit na pagkain, mabilis itong matunaw, mahirap matukoy ng ordinaryong mata, at makakapatay ng tao sa loob lamang ng ilang minuto pagkatapos kumain. Ang impormasyong ito ay nagpabago ng lubusan sa investigasyon. Kung ang lason ay inilagay habang niluluto, malaki ang posibilidad na ang nagluto o ang may akses sa mga sangkap bago dalhin sa lugar ang may kagagawan. Ngunit ang dalawang katulong sa kusina ay mariing itinanggi na may alam sila tungkol sa paghahalo ng lason at wala silang motibo na patayin ang mga manggagawa. Nang tanungin ng mas detalyado, naalala ng isa sa mga katulong na partikular na humiling ang may-ari ng taniman na magluto ng isang maliit na kaldero ng kanin nang magkahiwalay at inutos na palamigin muna bago dalhin. Hindi na kailangang isabay. Sa oras na yon, kakaiba ito, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong dahil kilala ang may-ari na masungit. Ang kaldero na yon ang kinain ng mga manggagawa. Sa investigasyon, sinuri din ng pulisya ang mga invoice, stock ng kalakal, at kagamitan sa bodega sa tabi ng taniman ng durian. Doon, natagpuan nila ang isang plastik na bote na walang label na may kakaibang amoy kemikal na nakatago sa likod ng sako ng pataba. Mayroon pa ring tira-tirang likido sa bote at ang sample sa loob ay tumugma ng eksakto sa carbofuran, ang lason na natagpuan sa kanin. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon nang tawagin ang may-ari ng taniman para sa ikalawang pahayag. Iba sa kanyang kalmadong saloobin sa simula. Sa pagkakataong ito, mukha siyang nag-aalala, nauutal, at umiiwas sa mga tanong tungkol sa kusina at sa bote ng kemikal na natagpuan sa bodega. Mariin niyang itinanggi na may alam siya sa bote ng kemikal at sinabing marahil ay pag-aari iyon ng mga manggagawa ng taniman na binili para sa pamatay peste. Ngunit nang ipakita ng pulisya ang mga larawan mula sa kamera ng isang residente sa malapit na naglagay ng CCTV camera na nakatutok sa likod na kusina mula sa malayo, natagpuan nila ang isang kahina-hinalang eksena. Kinabukasan ng umaga bago namatay ang mga manggagawa, may isang taong nakasuot ng sombrero na kawayan at mahigpit na maskara ang pumasok sa likod na kusina. May hawak na maliit na bagay ang kanyang kamay at mabilis na nagbuhos ng kung ano sa kaldero ng kanin na kalahating nakabukas ang takip. Ang tindig ng taong iyon, bagaman hindi malinaw ang mukha, ngunit ang taas ng katawan. Ang paraan ng paglakad at pagkilos ay kahawig ng may-ari ng taniman. Ang detalyeng ito ay nagpahirap sa pulisya na arestuhin siya para sa mas malalim na investigasyon mula sa isang babae na pinagkakatiwalaan ng buong nayon bilang isang mabuting tao. Isang buhay na puno ng pagmamahal, ngayon siya ang pangunahing suspect sa kaso ng mass poisoning na nagpagulo sa bansa. Hindi inaasahan na ang mahalagang pahiwatig ay nasa hindi pa nahuhugasang kaldero ng kanin. Nang kumuha ang testing team ng sample mula sa natitirang kanin sa pansamantalang kusina sa pahingahan ng mga manggagawa, natagpuan nila ang bakas ng kakaibang sangkap na may matinding amoy at mapait na lasa. Agad na kinumpirma ng mabilis na pagsusuri na ito ay pamatay daga na hinaluan ng nakalalasong preservative na makakamatay kung malaking dosis ang pumasok sa katawan. Sa oras na yon, bumalik ang pulisya sa bahay ng may-ari, si Ginang Aling Ana. Mahinahon pa rin ang kanyang mukha, kahit medyo naiinis dahil patuloy siyang tinatawag. Kailangan ko pa ring asikasuhin ang anihan. Mangyaring huwag niyo akong abalahin ng ganito, sabi niya sa naiinis na tono. Ngunit sa pagkakataong ito, may dalang opisyal na subpuena ang pulisya at hiniling na suriin muli ang buong kusina sa kanyang bahay. Natagpuan nila ang isang maliit na plastik na bote na walang label na nakatago sa likod ng sako ng bigas. Sa loob ay may natitira pang malabong dilaw na likido. Eksaktong uri na natagpuan sa natitirang kanin sa lugar. Patuloy na tinatanggihan ni Aling Ana ang lahat ng koneksyon. Maraming tao ang lumalabas-masok sa bahay ko. Sino ang nakakaalam kung sino ang naglagay niyan? Hindi na nga ako nagluluto. Hindi nagmadali ang pulisya. Inayos nila ang iskediul ng pagkain ng araw ng insidente at tinawag ang lahat ng may kinalaman sa paghahanda ng pananghalian ng araw na iyon. Inamin ni Aling Ana na umupa siya ng isang babae na nagngangalang Ate Lydia. Isang regular na kusinera sa nayon, nagluluto ng kanin at dinadala sa taniman. Agad na tinawag si Ate Lydia. Si Ate Lydia ay isang mahinahon na babae, payat ang pangangatawan at palaging mahiyain kapag sumasagot. Nagluto lang ako ayon sa utos ni Aling Ana. Nang araw na yon, dinala niya sa akin ang bigas, ulam, pampalasa, at inutusan pa akong hatiin ng eksaktong 20 porsyon ng kanin. Huwag nang higit pa.
Sumunod lang ako. Lutong kanin. Pagkatapos ay dinala ng anak ni Aling Ana na sinoli sa taniman at ipinamahagi sa mga manggagawa. Nang tanungin kung sinuri niya ang mga sangkap, sinabi ni Ate Lydia, nagluto lang ako gamit ang mga sangkap na nasa ilalim. Nang tikman ko, medyo kakaiba ang lasa. Medyo mapait ang kanin, ngunit naisip kong baka lumana ang bigas o tubig sa balon, kaya hindi ako naglakas loob na magtanong. Ang detalyeng mapait na lasa ay binigyang pansin ng pulisya. Agad nilang dinala si Ate Lydia para sa medical check-up, ngunit siya ay malusog. Patunay na hindi siya kumain ng nalasong kanin. E paano ang anak na lalaki ni Aling Ana, si Noli? Si Noli ay isang lalaking mahigit 20 taong gulang na dating nag-aral ng mekaniko, ngunit tambay sa bahay at tumutulong sa taniman ng kanyang ina. Nang tanungin tungkol sa pagdadala ng kanin ng araw na iyon, sinabi ni Noli, inutusan ako ni nanay na magdala ng kanin sa umaga, hatiin sa mga kahon at ibigay sa kanila. Hindi ako kumain dahil sabi ni nanay, nasa bahay ang porsyon ko. Ngunit kakaiba, ang nakaligtas na manggagawa na huli kumain at hindi pa nakakauwi ay nagsabing nandoon si Noli sa taniman ng tanghaling iyon para magdala ng kanin, ngunit nagmamadaling umalis. Ang pahayag ay tumugma sa kwento ng maraming residente sa paligid. Ang ilan ay nagsabi pa nga na nagreklamo si Noli tungkol sa kanyang ina na gipit sa pera. Hindi sapat para bayaran ang mga manggagawa at gusto niyang paalisin sila ng mabilis para maibsan ang pasanin. Batay sa mga pahiwatig, nagsimulang maghinala ang mga investigador kay Aling Ana at Noli. Ngunit ano ang tunay na motibo? Dahil ba sa pera o may mas nakakatakot pa? Para madami ang kakaibang tanda na nagpapahirap kay Aling Ana na manatiling kalmado. Nang bumalik ang mga investigador sa ikatlong pagkakataon na may dalang search warrant para sa pribadong bahay, nagsimula siyang mawalan ng kontrol. Sa kanyang silid-tulugan, natagpuan ng mga opisyal ang isang notebook na may detalyadong gastos, utang, at listahan ng mga manggagawa na humingi na ng advance payment. Nakarating doon ang kabuang halaga ng pera na inutang niya sa 20 malalang tao na higit sa 1 milyon. Isang malaking halaga para sa isang taniman ng durian na nabigulang ang ani noong nakaraang season. Isang detalye na nagpagalit sa buong investigative team. Sa tabi ng listahan ng utang ay may isang kolum ng tala gamit ang pulang tinta na may nakasulat na, tapos na, at nagkataon na ang 20 pangalan na may pulang sulat ay lahat ng mga biktimang namatay. Hindi ito nagkataon. Sinabi ni Lieutenant Colonel Carlo sa investigative team. Ito ay isang kalkulasyon. Nang harapin, namutla si Aling Ana ng tanungin tungkol sa libro. Sinabi niya na ito ay personal na code, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit niya ginamit ang salitang, tapos na, eksakto sa 20 taong namatay. Samantala, ang kanyang anak na lalaki na si Noli ay tinawag sa ikalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ipinakita ng pulisya ang ebidensya ng fingerprint ni Noli na natagpuan sa plastik na bote na naglalaman ng lason. Sa simula, tinanggihan pa rin niya na sabihing ito ay bote ng tubig para sa paghuhugas ng motor na inilagay niya kung saan-saan sa bahay. Ngunit hindi naniwala ang mga investigador. Lihim nilang sinubaybayan. Magkahiwalay na interogasyon ng bawat nakaligtas na manggagawa ng taniman na nakikipag-ugnayan kay Noli sa mga nakaraang araw. Isang manggagawa na nagngangalang Mang Ruben ang nakaligtas dahil nagbakasyon siya eksaktong araw ng insidente. Umamin na ilang araw bago ang insidente, narinig niya si Noli na nag-aaway sa kanyang ina, sinasabing ng malakas, "Nanay, huwag niyo silang patayin, malulugi tayong dalawa." Naisip ni Mang Ruben na galit lang si Noli kaya hindi niya pinansin. Ang detalyeng iyon ay parang suntok sa buong maskara ng ina ng may-ari ng taniman. Ngunit nang direktang tanungin, biglang umamin si Aling Ana. "Hindi ko sinasadyang pumatay ng sinuman." Umiyak siya sa harap ng mga investigador. "Gusto ko lang silang takutin at haluan ng gamot para magkaroon sila ng pagtatay at matakot at umalis. Hindi ko inaasahan na mamamatay sila." Natahimik ang interrogation room sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang pag-amin na naghalo siya ng gamot sa kanin ay naging punto ng pagbabago. Ngunit ang problema ay, sino ang naghalo ng dosis? Sino ang gumawa at sino ang nagpasya na 20 katao ang kumain ng sabay-sabay? May nakakaalam ba sa buong plano? Tanong ni Lieutenant Colonel Carlo. Hindi sumagot si Aling Ana. Nagpasya ang mga investigador na pansamantalang arestuhin siya para sa karagdagang investigasyon.
Ngunit alam nila na hindi lang si Aling Ana ang may kinalaman sa krimen na ito. Inaresto si Aling Ana ng gabing iyon. Agad na itinuon ng buong investigative team ang kanilang atensyon sa anak na lalaki, si Noli, dahil sa malabong pahayag at kakaibang saloobin ni Aling Ana. Alam nila na kung hihinto lang sa pag-amin na gusto lang takutin, hindi pa rin sapat upang matukoy kung sino ang pangunahing salarin. Kinabukasan ng umaga, dinala ng mga opisyal si Noli sa opisina ng investigador. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakalma. Maputla ang mukha, nanginginig ang mga kamay nang ipakita sa kanya ang kopya ng notebook na may pulang sulat na tapos na. Sa simula, umiling lang si Noli, sinasabing wala siyang kinalaman. Ngunit nang tanungin tungkol sa fingerprint sa bote ng kemikal, ang plastik na bote na naglalaman ng sobrang nakalalasong pamatay damo, lubusang nagbago ang mukha ni Noli. Natahimik siya. Pagkatapos ng tensyonadong interogasyon, tuluyang bumagsak si Noli sa mesa. Sumigaw, hindi ko pinlano na patayin silang lahat. Gusto ko lang bigyan ng leksyon ang ilan. Ang pag-amin na iyon ay nagpatahimik sa buong interrogation room sa loob ng ilang segundo. Tinitigan ni Lieutenant Colonel Carlo ang sikat ng araw at mahinang nagtanong. Ano ang ginawa mo? Inamin ni Noli na kinabukasan ng gabi bago ang araw ng insidente, naghalo siya ng lason sa kaldero ng sopas na inihain sa lahat ng mga manggagawa. Sa simula, gusto lang ng kanyang ina na maghanap ng paraan para paalisin ang ilan para hindi na magbayad ng sahod. Dahil pagkatapos ng nabigong anihan ng durian sa kanilang taniman, umabot na sa matinding tumpok ang kanilang mga utang. Ngunit si Noli ang nakahanap ng mabilis na solusyon. Sabi niya, Nanay, hayaan niyo po akong ayusin ito at tapusin ang utang. Kailangan lang nating paalisin ang 5 hanggang 6 na tao para huminto sa trabaho. Plano ko lang na pasamain ang kanilang tiyan, takutin sila at pagkatapos ay umalis. Sabi ni Noli, namumula ang mata, ngunit nagkamali ako sa paghahalo. Ginamit niya ang maling gamot, sa halip na isang banayad na pampurga tulad ng sinabi ng kanyang ina, kinuha niya ang isa sa mga bote ng sobrang nakalalasong pamatay damo na ginamit noon sa pag-spray ng damo sa gilid ng bakod. Ayon pa sa kanyang pag-amin, nagdagdag siya ng kaunting tubig mula sa lumang spray bottle na may nakamamatay na timpla. Pagkatapos ay siya mismo ang naghain ng kanin at sopas sa bawat isa. Nagbiro pa siya sa mga manggagawa na, espesyal, ang sopas ng araw na yon. Ang sinumang maraming kumain ay makakakuha ng bonus na iced water na siya mismo ang naghalo. Hindi inakala ng 20 tao na kumakain sila ng nalasong pagkain. Ang resulta ng forensic ay tumugma ng lubusan sa pag-amin ni Noli. Ang mga tira-tirang pamatay damo sa bituka ng mga biktima ay nagpakita ng sobrang mataas na antas. Sanhi ng liver failure, kidney failure at biglang paghinto ng puso pagkatapos lamang ng ilang oras. Mukhang tapos na ang kaso. Ngunit nang tanungin kung bakit napakalamig ng dalawang mag-ina, at walang pagsisisi sa buong investigasyon, ngumiti lang si Noli ng mapang-uyam dahil kinulit nila ang aming pamilya hanggang sa sukdulan. Naniningil ng pera, nanlalait, nagkumpul-kumpul para magwelga, kung hindi sila patayin. Mawawala ang taniman. Nauna lang ako, sabi niya ng malamig, matalim na parang kutsilyo na pumuputol sa lahat ng huling paniniwala sa pagkatao sa kasong ito. Ang buong interrogation room ay natahimik pagkatapos ng nakakakilabot na pag-amin na yon. Ang mukha ni Noli nang sabihin ang mga salitang iyon ay hindi na mukhang isang masipag na anak ng magsasaka, kundi isang baluktot na anyo ng isang malamig na mamamatay tao na itinuring ang buhay ng tao bilang isang kasangkapan para balansihin ang libro ng utang. Agad pagkatapos na sumuko si Noli at lagdaan ang kanyang pag-amin, nagmadali ang pulisya na maghanap sa buong lugar ng kusina, bodega ng kemikal, at tirahan ng dalawang mag-ina. Sa madilim na sulok ng lumang bodega sa likod ng taniman, natagpuan nila ang isang mahigpit na nakasarang drum. Sa loob ay may mga plastik na bote, lata ng kemikal, at kahon ng gamot na may malabong label na hindi malinaw ang pinagmulan. Ang ilan ay mayroon pa ring makapal na dilaw na likido na may matinding amoy. Kinumpirma ng mabilis na pagsusuri na ang nilalaman ay parakwat, isang sobrang nakalalasong uri. Ilang mililitro lang ang sapat para patayin ang isang matanda kung nainom. Hindi huminto doon. Patuloy na tinanong ng investigative team ang tunay na papel ni Aling Ana sa kaso. Malinaw na ang kanyang paunang pag-amin na wala siyang alam ay salungat sa katotohanan na siya mismo ang naghalo ng kalamansi juice, nagbantay sa pananghalian,
at may hawak na listahan ng mga partikular na manggagawa ng araw na iyon. Isang piraso ng papel ang natagpuan sa drawer ng kanyang silid tulugan, sulat kamay ang pangalan ng 7 tao sa grupo ng mga manggagawa na may linyang nakasulat sa tabi ng bawat pangalan. Ang lahat ng 7 tao na iyon ay kabilang sa 20 namatay na biktima. Nang harapin, bumagsak si Aling Ana, nanginginig ang mga kamay, nauutal ang bibig. Gusto ko lang na paalisin ang ilan. Labis-labis ang ginawa niya. Hindi ko alam na sadyang naghalo siya ng gamot, ngunit hindi tinanggap ng mga investigador ang dahilan na yon. Sa pamamagitan ng mga nakalap na ebidensya, napagpasyahan nilang ito ay isang organisadong aksyon, handa at planado ng may malinaw na layunin. Alisin ang maraming tao hanggat maaari para maiwasan ang pagbabayad ng daan-daang milyong sahod, pagkain, at insurance. Bagaman hindi direktang naghalo ng gamot, si Aling Ana ang utak. Siya ang nag-utos, siya ang sumang-ayon, siya ang nagsubaybay sa bawat hakbang. Ang kaso ay isinampa ng 2 akusasyon, organisadong pagpatay at mass poisoning dahil sa seryosong motibo ng tubo. Ang 2 mag-ina, sina Aling Ana at Noli, ay inakusahan ng pinakamataas na parusa. Ang buong barangay San Jose ay parang pinatay ng opisyal na inihayag ang balita. Ang mga taong dating nakipagnegosyo at nakipag-usap ng malapit sa pamilya ni Aling Ana ay hindi makapaniwala sa katotohanan. Ilang residente ang nagdala ng bulaklak at inilagay sa harap ng taniman ng durian na ngayon ay tuluyang isinara bilang isang huling paalam sa mga inosenteng biktima. Sa social media, sumabog ang opinyon ng publiko, nagalit ang mga tao hindi lang dahil sa krimen, kundi pati na rin sa kawalan ng pakialam sa bawat aksyon ng mga salarin. Ang ilang mga post ay nagtanong pa nga kung ang pera ba ang nagpabago sa isang simpleng magsasaka para maging isang walang awang mamamatay tao. Ang sagot ay maaaring dumating sa susunod na paglilitis. Ang unang paglilitis ay ginanap sa isang mamasa-masang umaga sa Provincial District Court. Mahigpit ang seguridad. Daan-daang residente mula sa Barangay San Jose at sa paligid ang dumating ng umaga upang sundan ang paglilitis na nagpagulo. Sa bench ng nasasakdal, nakasuot si Aling Ana ng damit ng bilanggo, magulo ang puting buhok, malata ang mga kamay at paa na parang walang lakas. Sa tabi ni Noli, kalmado pa rin, iniiwasan ang lahat ng tingin. Nang basahin ng hukom ang akusasyon, natahimik ang buong silid, ang mga salita ay parang pinutol. Ginagamit ang posisyon ng may-ari ng taniman. Ang mga akusado na sina Aling Ana at ang kanyang anak na lalaki, si Noli, ay nagplano na patayin ang 20 manggagawa sa pamamagitan ng nalasong pagkain upang maiwasan ang pagbabayad ng sahod at gastos ng mga manggagawa. Tinawag si Noli para tumayo at humarap. Inamin niya ang lahat ng kanyang ginawa, ngunit patuloy na sinubukan na itanggi ang bahagi ng kanyang ina. Sabi niya, ako lang ang gumawa ng lahat. Walang alam ang nanay ko. Ayaw kong makulong siya. Ngunit tinanggihan ng hukuman. Ang ebidensya mula sa kamera, mga tala sa notebook, pahayag ng saksi, partikular ang listahan ng mga manggagawa na kailangan alisin, lahat ay nagpapakita ng pakikialam ni Aling Ana. Sumagot ang taga-usig, imposibleng si Noli lang ang gumawa. Ang pag-apruba, tulong, at pagbabantay ni Aling Ana ang katalista, nagpabago sa masamang intensyon para maging isang tunay na pagpatay. Nang bigyan ng pagkakataong magsalita ng huling salita, umiyak si Aling Ana, tinakpan ang mukha ng 2 kamay. Gusto ko lang silang takutin. Gusto ko lang silang matakot at umalis. Hindi ko inakala na mamamatay sila. Diyos ko, isa lang akong babae na nag-aalaga ng taniman. Hindi ko inakala na magiging ganito. Walang naawa sa buong silid. Lumabas ang mukha ng 20 biktima sa malaking screen. Mga kabataang masisipag na manggagawa na gusto lang ng pera para mabuhay ang kanilang mga asawa, anak at magulang. Ngayon ay walang hanggan na. Hinatulan ng korte ng kamatayan si Noli. Si Aling Ana ay habambuhay na pagkakakulong. Isang mapait ngunit makatarungang katapusan. Pagkatapos ng paglilitis, permanenteng isinara ang taniman ng durian. Naglagay ang lokal na pamahalaan ng karatula na nagbabala na ang lugar ay pinangyarihan ng pagpatay at ipinagbabawal ang paglapit. Ang amoy ng mga bunga noong nakaraang taon ay naririnig pa rin sa hangin, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Patuloy na nagbubulungan ang mga residente ng San Jose magpakailanman tungkol sa kaso bilang isang masakit na aral tungkol sa kasakiman at ang halaga ng krimen.
Ang trahedyang ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahina ang halaga ng buhay kapag ang kasakiman ang namamayani sa puso. Sa gitna ng pagpipilit ng utang at kawalan ng pag-asa, dapat nating tandaan na ang pamilya at pagkatao ay mas mahalaga kaysa sa yaman. Ang kakayahang bumangon mula sa kabiguan ng hindi sinasaktan ang iba ay ang tunay na lakas, hindi ang shortcut na kumukuha ng buhay. Pangalagaan natin ang ugnayan ng pamilya ng may katapatan, hindi ng madilim na lihim na nagwawasak. Ano ang inyong opinyon tungkol sa kwentong ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong karanasan o mga kaisipan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito para hindi nyo mapalampas ang susunod na kwentong misteryo.